Welcome to our vlog today, Indian friends. Ang ating gagawin ngayon ay ipadiagnose natin at ipaayos ang ating aircon ng ating sasakyan. Sa ngayon, ang ating sasakyan ay hindi masyadong malamig ang buga ng kanyang hangin. So, pag pinakiramdaman natin sa ating balat, hindi na kumakagat ang lamig nito. So, ibig sabihin nito ay mayroon siyang issue sa kanyang aircon. So ang most common causes ng air condition problem sa ating sasakyan, Indian friends, ibibigay ko sa inyo, no? Ang common ay compressor issues at saka mga leaks. So sa ngayon, nandito tayo sa shop ng ating kaibigan dahil ipatingnan natin, no? Ang ating sasakyan kasi mayroon siyang ihip na malamig din pero hindi masyado na kagaya dati. So sa ngayon, tinitingnan ang ating refrigerant kung ito ba ay mayroong kulang, mayroon siyang leak or wala. Pag nagkaganon, ayon sa mga nalaman natin, kapag ang nag-ihip ito ng cool but hindi masyadong malamig, maari na magkakaroon ito ng issue like clogged cabin filter, clogged evaporator, cooling fan like auxiliary fan, or kailangan ng i-recharge, no, ang air condition. Ngayon, tinitingnan ng ating technician kung ang ihip nito ba ay malamig. So ayon sa kanya, ito ang mga steps na kanyang titingnan. So the hardest part of fixing ng ating aircon is to figure out, no, ang right fix at knowing kung where to start ang technician. So marami itong parts kaya hindi basta-basta dadalhin natin ito sa mga hindi eksperto. So sa ngayon, ang titingnan ng ating technician ay ang evaporator ng ating aircon. So binabaklas, no? Unti-unti nang kinakalas yung mga cover ng ating evaporator. Dito titingnan niya kung ang ating evaporator ba ay marumi. Kapag ang evaporator ay marumi, magkakaroon ito ng mga jelly type sa evaporator na naging sanhi, no, ng hindi pagbuga ng hangin sa loob. So sa ngayon, ang binabaklas ay ang mga plastics ng ating Montero Sports. Ayan, so yun ang mga paraan na kung paano tanggalin ang mga screws, mga plastic cover ng ating sasakyan. Kung inyong napapansin, ang ating aircon, nag-install tayo ng cabin filter. So yan, so nakita ninyo, ayan, kinakalas ng screw ng ating cabin filter dahil nakakatulong ito para harangin ang mga dumi, no, na pumupunta sa ating evaporator. Ayan, so mas malinis pa yan. So sa ngayon, ang ating technician ay binabaklas ang fan or blower motor ng ating aircon. Yan, ito siya, no, yung blower motor ng ating aircon. So sa susunod na gagawin ng ating technician, sisilipin nito ang evaporator. Dito siya magde-decide kung baklasin ang evaporator pag ito ay may maraming dumi. Kapag hindi naman, hindi ito kailangang baklasin. So yan, sinisilip. So ayon sa kanya, walang problema ang ating evaporator dahil mayroon tayong cabin filter na humaharang sa mga duming pumapasok. Ngayon, binalik na ng ating technician ang ating blower motor. Ayan. So, ito isa sa kanyang mga paraan kung paano i-diagnose, no? Paano niya tingnan kung mahanap ang diferensya ng ating aircon ng ating sasakyan. So binabalik ng parts. Ngayon, tinitingnan naman ng ating technician ang likod ng ating aircon. Ang ating Montero Sports ay meron siyang dual aircon. So tinitingnan niya kung may issue o wala. So ayon sa kanya, wala naman, no? So pinapakiramdaman ang lamig. Ayon sa kanya, mayroon siyang lamig na kaunti, kaya lang hindi masyado. Ngayon, balik siya, ang ating technician, balik sa harapan. So mayroon siyang dalang tubig. Ayan. So yun, tinuturo ng ating technician ang auxiliary fan ng ating Montero. Ayon sa kanya, hindi umiikot ang ating auxiliary fan. So isa ito
sa kanyang paraan. Titingnan kung totoo ba na hindi umiikot, mayroon bang issue sa ating auxiliary fan motor. So ngayon, kinakalas ng ating technician ang ating front grille ng ating Montero. So ito ay isa rin sa paraan na dapat ninyong malaman kung paano tanggalin ang front grille ng ating Montero. So mayroon siyang mga clips na tinatanggal. So ito lang ang paraan ng pagbaklas ng front grille. Ayan. So para maiwasan natin masira ito, babasag dahil ang mga gilid nito ay plastics lamang. Ngayon, ito yung ating auxiliary fan. Umiikot siya. Pero ayon sa ating technician, umiikot yan dahil sa lakas ng radiator fan. So titingnan niya kung tinatanggal ang connector ng auxiliary fan at i-try niya kung ito ba ay may linya, no? Gumagana ba ang mga linya nito ng ating auxiliary fan. So sa ngayon, kahit nawawala ng connector, umiikot pa rin ang ating auxiliary fan. Ayan, tinitingnan. So umiilaw siya, hindi lang nakita sa ating video, napakalalim ng ating video. Ayan, so lahat, no, na linya ng ating auxiliary fan ay maayos. Ngayon, isa sa mga culprit ng hindi paglamig ng ating aircon sa sasakyan, ang ating auxiliary fan. Ayan, sabi ayon sa kanya, hindi ganoon ang ikot ng ating auxiliary fan. So isa sa mga paraan ng kanyang pag-ayos, yan pinupukpok, no? Pinupukpok ang ating auxiliary fan motor. Mayroon itong theory kung bakit niya pinupukpok ang ating auxiliary fan motor dahil mayroon itong carbon sa loob. Ngayon, binabalik ng ating technician ang connector. Tingnan natin at ayon. So gumana, no, ang ating auxiliary fan. Ayon sa kanya, ganito kalakas dapat ang auxiliary fan ang kanyang pag-ikot dahil ang auxiliary fan ay umiikot na high speed. So, 'yon ang ating auxiliary fan motor, bumalik sa dati, no? Umiikot siya ng maayos ayon sa ating technician. Ang auxiliary fan ay nakakatulong sa function ng condenser upang palamigin ang aircon sa loob ng ating sasakyan. So, notice na kapag nagkaroon ng issue ang ating aircon, ang auxiliary fan ay dapat din nating i-check. So, sa ngayon, balikan natin, no, ang loob ng ating sasakyan at titingnan kung ito ba ay nagkaroon ng pagbabago sa lamig sa ating loob ng sasakyan. So sa ngayon, pinapakiramdaman at yun, nagbago ang lamig, no? Mayroon na siyang kagat sa balat kung pakiramdaman natin. Ibig sabihin, ang ating auxiliary fan ay dapat nasa periodical maintenance natin when it comes sa ating aircon. Yan. So mayroon ng pagbabago sa lamig ng ating aircon. So tandaan, Inken friends, no, na hindi lamang maraming mga parts na dapat tayong i-check. So ito ngayon ang culprit ng issue ng ating aircon, ang ating auxiliary fan motor. So kung nakita ninyo, mayroon itong pudpud na mga carbon. So dahil sa katagalan, ang ating auxiliary fan motor ay nagkakaroon ng ipon ng mga pudpud na carbon na nagiging sanhi yan, Inken friends, ng pagharang sa function ng ating carbon brush. Ang ating carbon brush na papalibutan siya ng mga pudpud na carbon na naging sanhi ng lost connection. Inken friends, sana ay nakakatulong sa inyo ang ating tipid tips sa pagpapadiagnose at pagpapaayos ng aircon ng inyong sasakyan. Ito ay kaunting kaalaman na nais nating maibahagi sa inyo upang magkaroon ng bawas sa ating gastusin sa maintenance ng ating sasakyan. Thank you for watching and don't forget to subscribe.